So YouTube people, ito naman po ang inyong baglingkod na si Ethan Craftsman. Transformation sequel po tayo sa ating Byway TW1037 na si Blitzwings SS65. Kaya tignan nyo muna po yung looks niya. Yan ang ano niya sa robot mode po. Nakikita nyo ang napakaganda po ng kanyang pagkagawa sa likod. Yung kanyang weapon, pwede natin pong itago rito yung kanyang set of hands na may pantusok po yung ginamit niya sa pang ano kay Bumblebee, pang tanggal ng voice box niya. Makikita nyo yan ito yung kanyang rocket. So transformation sequel, ang gagawin natin ay tatransform po natin yan. Ang unang gagawin natin ay tatanggalin natin muna yung mga accessories. Ito, yung mga accessories po muna yung tatanggalin natin. Yung dito, hindi siya tatama, pwede rin, pero tanggalin na lang natin yung kanyang mga accessories. Tanggalin muna natin para sa kanyang transformation. So tanggalin natin lahat ng accessories. Ang next step natin gagawin ito, i-rotate po natin to, itong flap niyang to, i-rotate natin facing, nakaganyan ng face niyan. Tapos ito, babali natin ng konti rito, ganito po yung angle niyan, pag ganyan, yan. Then ang kamay nakaganyan. Kumbaga ang orientation ng kamay ganyan. Ganoon rin ang gagawin natin sa kabila. Face natin to dito sa harap, close natin yung kamay para dito tumama, yan, ganyan. Then katulad dun, ibabali rin natin to, yan, nakita nyo yung ganyan, parang ganyan ang orientation niya. Tapos ito mamaya papasok na ganun. So ganyan ang posisyon ng kanyang kamay pagka iaano natin. Yan ang first move niyan. Then second ay ito, tanggalin natin to kasi may nakalagay, nakapinyan dito sa likod para hindi gumalaw. So pa pala ang isang bagay na kagandaan nitong Chaos, nakita nyo, medyo matibay siya, hindi kasi ganun medyo may siya, not like yung original. May trouble dito pagka ginagalaw mo tong kamay na to, sumasama to, pero to kahit galawin mo to, stable siya. Yun ang pinaka enhancement na ginawa nitong KO. Ngayon tatanggalin natin dito, yan, kasi ganyan na magiging orientation na magdediretso yan, yan, ganyan. Tapos ito sa likod, yan, sige, yan pinakalikod na kung na-imagine nyo na, ganyan muna. So then ito, harap nito, move forward lang natin ng ganyan. Tapos yung ito, open, pasok natin yung uli, yung pinaka-head nya, tapos close. Tapos itong nose cone nya ay nakaganyan lang, i-diretso lang natin ng ganito. Then yung nose cone nya, pwede na natin siyang bantayan ng ganyan ng ang orientation para maayos natin yung kanyang yan. So ganito yung niyan, diretso, sabay pwede natin balik yan. Then twist natin yan. Pagka tinwist mo yan, makukuha na yung pinaka mismong itsura dito. Ito, iwan muna natin na nakaganyan yan. So dito tayo ngayon. So, dito tayo sa kanyang feet na mag-concentrate sa feet naman. Ito, dito ibubuka lang natin yan, dito. O-open natin ng ganyan, pag ganyan yan, ganyan. Then etong kanyang legs, titwist natin na ganun. Titwist natin yung legs niya, bali ganyan na magiging itsura niyan. Then ito, ilalabas na natin yan, ganyan. Tapos ito, kapasok natin ng ganun. Then ito, ipapasok natin na pag ganun dito. So ganoon rin gagawin natin sa kabila. Ito, open natin to dito, ganyan, open, dire-diretso yan, ganyan, diretso mo ng ganyan. Then ito, bubuksan mo ng ganoon. Ito, i-orient mo ng ganyan, ganyan ang niyan. Then ito, iti-twist natin yan, iti-twist siya ng ganyan, Tapos ito hanggang sa taas, kasi yung dalawang to makikita ng ganyan yan. So kaya i-orient mo. Ito yung dito naman sa niya, ipapasok mo lang. Paano sa kabila, ganun rin. Then pagkikitain mo na yung dalawa. Ito, ganyan yun, Kaya kailangan ipapantay natin yung kanyang
attach para talagang ano, yan. So ganyan lang yung itsura niyan. Ito yung sinasabi ko, tingnan mo yung landing ano niya, wheels niya. Oh, umiikot yan. Then ganyan na. Then ito naman i-ano natin yan, diretso na natin yan. Kaya ganyan ang ano niyan, posisyon niyan eh. Yan oh. Siyang kumbaga magko-complete dito sa ano niyan. Ganyan ang itsura niyan. Oh. Then ito naman, ito sa ilalim papasok lang ng ganyan yan. Ngayon itong ano natin, itong flap natin to, ano yan eh. Pwede mo yung ganun dito, ganyan. Para maganda yung kanyang pesto. Ganyan lang ang pesto, tingnan mo. 'Di ba clean? Yung kamay niya nandito. Kasi itong ano to, ito medyo makahirapan yan kung paano may sasakto. Ito babalik mo na lang ganyan, ibabalik mo na ganito. Yung triangle na yun, itong triangle na to, ipapasok doon sa triangle na to. Pero kung makikita nyo, ito may gatla. May gatla rito, napapasok doon sa gatla root. Kaya, ititwist nyo lang ng ganyan, no? Yan, no? Hanggang sa ano. Ay, mayroong pin yan. May pin. Nakita nyo yan. Itong pin na to, ay papasok sa pin na to. Yung pin na yan. Kaya ganyan yan, eh. Oh. Kaya pagka pinasok mo ng ganyan yan, di ba, inorient mo na siya ng ganyan, itong pin na to, ipapasok doon sa pin na yun. I-align lang natin. I-align lang natin yan, ipapasok yan. Yan, no. Tignan mo, tas ito, i-orient mo ng ganyan. Ayan, naayusin natin lahat ng ano yan. Didiinan natin ng mga ano yan, para yung kanyang mga anong portion ay madiinan. So, nabuo na natin ngayon. Kaya kung makikita nyo, napakaganda yan. Ito na yung buong ano niya, buong jet mode niya na napakaganda. Kung makikita mo na ganyan ang transformation. So, ang ano, itong mga weapon na to, ito sagat lang to, papasok natin dito na ganyan. Tapos itong isa, ito. Ngayon, yung kanyang set of hands na may pantusok, pwede natin siyang ilagay dito. Parang ano yan eh, weapon na sabihin natin na storage lang. Pwede mo siyang ilagay ng ganyan. Or kung gusto mo naman ng orientation niya, nakatago siya, pag ganyan naman. Yan o. I-twist mo lang siya ng ganyan o. Yan, nakatago. Ito naman, talagang ito, ang pinaka-position, pwedeng ilagay siya dito. Kasi dito yung position na ano na, nakita niyo may landing gear to. May landing gear dito, landing gear. Pagka binaba natin yan, yan o. Kumbaga hindi tatama yan. Kung titignan natin na yan o. Gumugulong yung gulong niya. Ganyan ang ano niyan. Na kung itong nakalagay ito doon. Pero kung ayaw nyo itong nakalagay dito, total, di nyo naman nila-landing siya, pwede rin siya rito kasi makikita nyo yan, may gatla to yun dito, yun, ito, nakikita nyo yun, yung box nya yun, papasok dito sa box na to. I-orient nyo lang ng iayos nyo lang yung pagka-orient, yan, papasok yung box na yun dito, yun ganyan siya kaya lang anong mo yan kasi dumagdag to doon, parang tumatama nakaangat siya. So kung titingnan niya, nakaangat siya. Nakaangat ng konti. Pero ang kaganda lang nito, mas malinis na siyang tingnan. Na pwedeng yung storage ng kanyang weapon ay nandyan. Pwede yung ganyan orientation para yung sa likod dito medyo malinis. So ito, nasa inyo yan kung gusto nyo yung diretsong ganyan or pag-isayin nyo ng ganyan center nyo rin ng ganyan napakaganda yung jet mode nito ang titignan nyo. Kaya lang ito hindi gano'n ka-secure yung kanyang attachment. Pero still hold pa rin naman kahit na ganun natin hindi malalaglag. So ganyan to compare natin na kay Dreadwing or Skyquake na Transformer Prime, kukunin natin yung jet para mapag-compare natin yung length nila.
Bali, ito yung kanilang scale. Kung makikita nito SS65 na si Blitzwing na Byway TW1037, ito yun. At ito naman yung Transformer Prime na pareho silang Voyager na sukat na si Dreadwing. Kaya tingnan nyo yung kanilang scale na parehong maganda. Yan, napaka-easy lang ng kanyang transformation. So, kumbaga itong na purchase natin to ay masasabi natin na panalo yung kanyang scale at kanyang looks. Ito yung kanyang transformation sequel. I hope na enjoy nyo yung transformation sequel ng ating Byway TW1037 na si Blitzwings na SS65. Lagi pong tandaan ang paalala ng inyong abang lingkod na si Ethan Craftsman. Kami po mga toy collector ay may mga pusong bata, iniisip bata. Ng kaligayahan po namin ay mag-collect ng mga toys na ninanais namin. So panalo po to. Kaya highly recommended ko. Masasabi ko sa inyo na maganda itong figure na to. Kaya habang nasa market pa, get it. Lagi po tandaan ang paalala ng abang lingkod na si Craftsman. Enjoy, keep safe, and see you. God bless.